Sa hindi pa po napapakinggan ng part 1 ng kwentong ito, ilalagay ko po ang link ng part 1 sa description para mas maunawaan ang bahagi ng kwentong ito. Simulan na natin. Ginampanan ng dalawang magkapatid ang pagiging manggagamot. Kahit na nga ba kalahating gabunan at kalahating babaylan ang dumadaloy sa kanilang dugo, subalit dahil sa naging gabay ng kanilang lolo, natutunan nila ang tamang pamamaraan kung papaanong makakatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng kakaiba nilang abilidad na nakuha nila sa kanilang mga magulang. Dagdag pang ang wika ni Ador na ang kanyang pagiging masamang gabunan ay binago na ng panahon dahil sa tulong ng kanyang kapatid na si Mariano, gayon na rin ang kanyang lolong si Gordon na malaki ang naitulong sa kanilang dalawang magkapatid upang muli silang magkasama ni Mariano. Isang araw ay nagbigay ng kautusan ng matanda na may kinakailangan silang kunin sa ibaba ng burol. Iyon ay ang mabisang gamot na halaman na kanilang kinakailangan sa panggagamot. Subalit bago ipagkaloob iyon sa kanila, kinakailangan umanumuna nilang magpaalam o sumangguni para pagkalooban sa kadahilan ng may nagbabantay na tikbalang doon na nag-aalaga ng halamang mahiwagang gamot na kanilang kinakailangan. Nagtungo silang dalawang magkapatid sa nasabing burol ng matanda. Hapon na ng mga oras na yon. Sa kadahilan ng gabi umano nagpapakita ang halaman na tinatawag ng matanda na ulasimang bato na nagniningning sa gabi. Yun ay kung ipagkakaloob ng tikbalang sa kanila ang halamang gamot. Saka lamang ito magpapakita sa kanilang dalawa kapag sumang-ayon na ang tikbalang. At nang makarating na nga sila roon, ilang beses na silang nagpaikot-ikot sa ibaba ng burol. Subalit hindi pa rin nila makita ang tamang halaman. Hanggang sa abutan na lamang sila roon ng alas 8 ng gabi na wala pa rin nakukuhang ulasimang batong halaman. Sambit pang wika ni Ador kay Mariano. Kuya, tama ba tong ginagawa natin? Kanina pa tayong ikot ng ikot dito. Wala naman tayong makitang halaman. Paano kaya kung tawagin na natin yung tikbalang? Sa tingin ko kasi, gumagamit lang siya ng malakas na sabulag para hindi makita yung pinangangalagaan niya rito. Isa pa, hindi naman tayo pangkaraniwang tao lang. Dapat ay nakita na natin yun kung walang nakaharang na malakas na sabulag dito. Tugong wika naman ni Mariano sa kanyang nakababatang kapatid. Sige, susubukan kong tawagin ang kanyang pangalan upang hindi masayang ang oras natin sa pagpunta rito. Ano nga bang pangalan ng ibinigay ni Lolo? Limbas? Tama ba, Ador? Yun na nga kuya ang nasabi ni Lolong pangalan ng tikbalang. At nang tawagin na nga yun ni Mariano, maya-maya ay nagkaroon ng malakas na hangin. Samantalang sa ibang paligid naman, tahimik naman doon na walang dumadamping hangin na nanggaling sa kanluran. Hanggang sa may makita silang anino ng kalahating kabayo at kalahating katawan ng tao. Subalit ang kanyang muka ay katulad ng sa kabayo na may kakayanang makapagsalita upang makipag-ugnayan sa dalawang magkapatid patungkol sa kanilang nais na makuha roon. At nang mapalingon na nga sila sa kanilang likuran, nandoon ang tikbalang na nagngangalang Limbas. Wika pa ni Mariano sa nilalang. Ikaw na bang hinahanap naming kaibigan? Ikaw ba si Limbas? Tugon naman ng tikbalang. Ako na nga ang hinahanap ninyo. Bakit kayo naparito sa aking teritoryo? At paano ninyong nalaman ang aking pangalan? Samantalang iilan lamang ang pinagkakatiwalaan ko na tumawag sa aking pangalan. At isa roon ang matandang si Gordon na matagal ko ng matalik na kaibigan. Ipagpatawad mo kaibigan kung nagambala ka man namin ngayon. Napag-utusan lamang kami ng aming lolo na iyong matalik na kaibigan na si Lolo Gordon. Ibig sabihin, kayo ang matagal niya nang sinasabi sa akin na mga nawalay sa kanyang apo, Mariano at Ador? Tama ka kaibigang Limbas, kami nga ang kanyang dalawang apo. Mabuti naman at muli kayong nagkasama-sama. Ano ba ang inyong nais rito? Ipagkakaloob ko sa inyo kung ano man ang gusto ninyong makuha dahil alam kong sa mabuting paraan ninyo iyon gagamitin.
Salamat sa iyong pagtitiwala, kaibigang Limbas. Ang aming hiling lamang ay ang halamang ulasimang bato na kinakailangan namin sa aming panggagamot. Masusunod ang inyong kahilingan. Ako nang bahalang kumuha roon, tulad ng kinasanayan ko sa pagbibigay sa inyong lolo. Maghintay lang kayo riyan, madali rin akong babalik. Makalipas lamang ang ilang minuto, muli nang nakabalik ang tikbalang na si Limbas. Dala-dala ang kanilang kailangang ulasimang bato na noon pa lamang nilang dalawa na tunghayan. Sambit pa nga ni Ador nang kunin niya yon sa kamay ng tikbalang. Salamat, Limbas. Ganito lang pala siya. Ang nasa isip ko kanina ay uri ng halamang bato. Subalit parang isa lang pala siyang normal na halaman. Ang kaibahan nga lang nagliliwanag siya sa dilim na para bang tulad ng isang alitaptap. Kung sakaling may kinakailangan pa kayong magkapatid, wag kayong magdadalawang isip na tawagin ang aking pangalan dito upang mas madali ko kayong matulungan. Muli, kaibigan, maraming salamat sa iyo at pinagkalooban mo kami ng halamang makakatulong sa aming mga pasyente. Maya-maya pa'y nagpaalam ng dalawang magkapatid kay Limbas upang muli nang bumalik sa kanilang tahanan at ibigay sa matanda ang halamang gamot ng ulasimang bato na kanilang ihahalo sa panggagamot. At sa pagdating nga nila roon, tuwang-tuwa ang kanilang lolo Gordon habang dinidikdik ang mga halamang gamot na ihahalo sa boteng panghaplas na pangmatagalan na nilang gagamitin. Sambit na wika pa nga nito sa kanilang dalawa habang nagsasalita ng, "Salamat sa inyong pagkuha po. Kompleto na ang kailangan nating halamang gamot, lalo pat papaubos ng isa roon. Siya nga pala, kamusta naman ang pakikipag-usap ninyo kay Limbas?" Ayos lang, Pulo. Mabait naman po yung si Limbas. Isang tawag nga lang ni Kuya sa pangalan niya. Kaagad na nagpakita sa amin ng kanyang anino. Hanggang sa makita namin siya na nasa likuran na pala. Mabait talaga yang si Limbas. Maaasahan sa kahit na anumang oras. Lalo pat kung pagtulong sa kapwa ang inyong pinunta roon. Hindi siya nagdadalawang isip upang makatulong din sa iba kahit na nga ba isa siyang tikbalang. Ganoon na nga, Pulo. Ilang minuto lang nandudo na kagad siya para ipagkalob sa amin ng halaman. Siya nga po pala, Lo. Total bukas naman po Sabado. Niyaya kasi ako ni Kuya na kung maaari raw ay magpunta kami sa umampon sa kanya noon para bumisita lang at magdala na rin ng pasalubong na prutas. Wala namang problema sa akin iyon. Kahit na anong oras pa kayo magtungo roon o kahit na araw-araw pa. Bilang pasasalamat ninyo sa umampon sa iyong kapatid, dalahin nyo na rin ang isang piling na saging riyan at ipagkaloob roon upang matuwa naman sila sa inyong pagdating. Salamat, Pulo. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko rin sila. Napakabuti nila kay Kuya Mariano. Kahit na alam nilang hindi nila tunay na anak, inalagaan pa rin nila si Kuya at pinalaki ng mabuti. Kinabukasan nga'y kagad na nagtungo ang dalawang magkapatid. Dala-dala ang mga pasalubong nilang prutas. Subalit hindi pa man sila nakakarating sa may pintuan, kagad na silang nasipat na umampon kay Mariano ng mag-asawang Ismael at Emily. Sambit pa ni Mang Ismael na itinuring niyang tunay na magulang. Sabi ko na, anak Mariano, hindi mo kami matitiis ng iyong inay. Babalik ka pa rin dito sa ating tahanan dahil alam kong naiisip mo pa rin kami at napamahal ka na sa amin. Araw-araw ko po kayo naaalalay, Tay. Nay, ito nga po pala ang kapatid kong si Ador na matagal ding nawalay sa akin. Kamukhang kamukha mo siya, anak. Halina kayo't pasok na muna sa loob ng tahanan. Nandoon si Conrad at mahimbing pang natutulog. Dagling nagtungo si Mariano sa silid ni Conrad upang gisingin ito sa kadahilan ng tanghaling tapat na ay nakahilata pa rin sa kanyang silid. Oy, Kuya Conrad, gumising ka na nga dyan. Tanghaling tapat na Hindi ka ba nahihiya kay Inay at Itay? Wala ka pa rin pinagbago. Ang lakas mo pa rin matulog. Sino ba tong... Uy, Mariano, kamusta ka na? Akala ko hindi ka na babalik rito. Para man lang bisitahin kami. Mabuti na lang at naalala mo pa rin kami ni Inay at Itay. Kasama mo na ba yung kapatid mo? Oo, Kuya. Nandoon siya at nakaupo. Tumayo ka na riyan.
at ipapakilala kita sa kanya. Dagling tumayo si Conrad sa kanyang pagkakaiga. Nagtungo kay Ador upang lubusan itong makilala sa pamamagitan ni Mariano. Ador, ito nga pala si Kuya Conrad. Siya na lang naiwan dito sa bahay. Ang iba niya kasing kapatid nagkaroon na ng sariling pamilya. Sila ang naging kuya ko rito, magmula pa ng pagkabata namin. Kamusta ka, Ador? Huwag kayong mahihiyang magtungo rito Kung sakaling may kailangan kayo, kung ano man ang pagkakaturing ko sa kapatid mo, ganun din sa'yo. Itinuring ko ng tunay na kapatid si Mariano at naging mabuting kapatid naman siya sa amin, kahit na nga ba medyo pasaway nung mga bata pa kami. Salamat Kuya Conrad. Napakabuti niyo sa pag-ampon sa akin kapatid. Siya nga pala may mga dala kaming prutas para sa inyo. Tapos yung saging na yan, galing kay Lolo, para ipabot sa inyong lubos na pasasalamat. Naku, nag-abala pa kayo. Kahit naman wala kayong dala kapag napunta kayo rito Masayang masaya na kami na makita kayong muli. Doon lang isapat na yun. Lalong-lalo na itong si Mariano, na para bang isang sinapupunan lang ang pinanggalingan namin. Magkadikit pusod kumbaga. Halina muna kayo. Naganda ako ng pagkain. Totally magtatanghali na rin. Kumain na tayo. Dahil alam kong malayo pa ang nilakbay ninyo. Sige po ina at pupunta na po kami diyang tatlo. Matapos ang kanilang pagpapakilala, kaagad na rin silang kumain ng tanghalian hanggang sa napag-usapan nila ang mga nangyari patungkol sa mga umampon kay Ador na nasa lahi ng mga gabunan na nagturo sa kanya ng lahat ng kasamaan at pagpaslang sa mga normal na tao ng mga panahong aktibo pa siya sa pamiminsala dahil sa iyo ng inaakala niyang tama noon dahil sa pagpapalaki sa kanya ng mga aswang na gabunan. Pinili nilang manatili ng isang gabi roon hanggang sa bumili ng tuba ang kanilang tatay Ismael upang kahit papano'y muli silang makapagbanding at magkaroon ng mas malalim na usapan habang may umiikot na baso sa kanilang harapan sa pamamagitan ng tuba. Maya-maya pa nang malasing na ang kanilang tatay Ismael, hindi na nito napigilang magsambit patungkol sa kanilang tunay na mga magulang habang nagsasalita ng, "Alam niyo bang magkapatid, patali kong kaibigan yung tatay ninyo. Umamin naman siya sa akin na nasa lahing araw siya ng isang gabunan. Hindi naman ako natakot sa kanya dahil magmula nang makilala ko siya noon, wala naman ako nakitang masamang ginawa niya. Kaya kampante akong naging kaibigan ng tatay ninyo. Hanggang sa nagkaroon na nga ng problema sa kanyang pamilya patungkol naman sa inyong nanay na hindi nga raw sila sumasang-ayon dahil ang nanay ninyo ay nasa lahi naman ng babaylan. Wala namang pinipili ang pag-ibig, di ba? Subalit tumutol pa rin sila hanggang sa humantong na nga sa masaklap na pangyayari na pati ang mga magulang ninyo ay kanilang pinaslang. Hanggang sa mapunta ka nga sa akin, Mariano. Sanggol ka pa noon. Nakabalot ka pa nga ng tela nang makiusap sa akin ang tatay mo, pero hindi na siya nakabalik." Doon ay mas lalong naliwanagan ng dalawang magkapatid patungkol sa nangyari sa kanilang mga magulang, gayon na rin sa kanilang nakaraan. Subalit habang abala sila sa kanilang pag-iinom, may kakaibang naramdaman ng dalawang magkapatid na para bang may nagmamatsyag sa kanila sa labas ng tahanan. Subalit hindi nila matukoy kung sino iyon at kung anong uri ng nilalang ang umaaligid sa labas ng tahanan. Maya-maya pa'y dagling nagpaalam ang dalawang magkapatid. Titingnan lang umano nila kung sino ang nandoon dahil sa lakas ng kanilang pakiramdam, hindi sila nagkakamali na may nagmamatsyag sa kanila ng mga oras na iyon. At nang makarating na nga sila sa labas ng tahanan, magkasama pa silang naglalakad hanggang sa may maaninag silang isang lalaki. Maliwanag ang buwan ng mga oras na iyon, kaya kitang-kita nila sa kanyang kinatatayuan ang nag-iisang misteryosong lalaki na nagmamatsyag sa kanila ng gabing iyon. Sambit pang wika ni Ador sa kanyang kuya Mariano. Kuya, kung hindi ako nagkakamali, sa postura pa lamang ng kanyang katawan, para bang
Siya si Lorenzo, ang anak ng nagpalaki sa aking gabunan. Pati ang kanyang amoy, parehong pareho. Subalit ang alam ko'y napaslang ko na siya kuya, kasama ng pagsunog ko sa kanilang tahanan. Sana lang nagkakamali ako sa aking matalas na pangamoy at nakikita ng aking dalawang mata. Sigurado ka ba, Ador? Oo kuya, si Lorenzo nagmamatsyag sa atin. At nangakmang lalapitan na nga nila iyon. Mabilis itong naglakad papalayo sa kanila hanggang sa hindi na nila masipat kahit ang anino ni Lorenzo. At sa muli nga nilang pagbabalik sa loob ng tahanan, naging palaisipan tuloy kay Ador kung papaanong nabuhay itong si Lorenzo samantalang kitang-kita niya ng mga panahong iyon sa kanyang pagpaslang gamit ang itim na punyal na ipinagkaloob sa kanya ni Lolo Gordon. Hanggang sa lubusan na nga niyang sunugin ang tahanan noon kung nasa saan ito, pati na rin ang mga nagpalaki sa kanya sa kuta ng mga gabunan. Wika pa ng kanilang tatay Ismael na napapansin ang kanilang pag-iisip kung papaanong nabuhay pa iyon sa nakaraan nilang paglipol sa mga gabunan. Ano bang iniisip ninyo mga anak? Nagawi lang kayo sa labas ng bahay Para na kayong sinapian ng kung ano. Ang lalim naman yata ng iniisip ninyo. Kasalukuyan pa tayo nagiinom Nangangalahati pa lang tayo sa tuba. Lasing na ba kayo? Tugong wika pa ni Mariano. Pasensya na po itay. May naisip lang po kaming dalawang magkapatid. Meron po kasi kami nakita sa aming pagmamatsyag. Isang lalaki na tulad ng naikwento namin sa inyo. Ang akala namin ay nalipol na namin sila. Pero sabi sa akin ni Ador na si Lorenzo ang nakita namin sa labas ng bahay. Yun ay ang anak ng nagpalaki sa kanyang gabunan. Hindi namin alam kung paano niya kaming natukoy rito. Basta ang masasabi ko lang itay, mag-iingat kayo ha. At wag na wag kayong basta-bastang magtitiwala ng kahit na sino. Lalo pat kung hindi ninyo kilala. Ay nako mga anak, mag-iingat siya sa akin dito. Iwasan niyang matapak sa lupa ng tahanan ko. Matitigpas ko siya ng matalim kong itak. Araw-araw ko pa namang inaasa yon. Makalipas pang ilang oras, lubusan ng nalasing ang kanilang itay at inihatid na ito sa kanyang silid hanggang sa magpahinga na rin ang dalawang magkapatid kasama ni Conrad. Kinabukasan ng umaga sa kanilang pagising, nakahain na ang pagkain para sa kanilang almusalan. Subalit ang kanilang itay ay nanduduhon pa rin sa kanyang silid dahil sa sakit ng kanyang ulo na hindi naman talaga sanay sa pag-iinom na napilitan lamang para sa kanyang anak-anakan. At sa ilang minuto pang nakalipas, matapos nga nilang makapagalmusal, lumabas na rin sa kanyang silid ang kanilang itay habang hawak-hawak ang kanyang ulo na humihingi ng tubig kay Nanay Emily. Ay nako Ismael, eto ng tubig mo Nakikipagsabayan ka pa kasi sa mga anak mo. Nagpapanggap ka na malakas uminom. Hindi ka naman talaga manginginom. Sa bagay makalipas ang ilang panahon. Ngayon lang muling nagawi rito si Mariano. Magmula nang umalis siya rito noon at hanapin ang tunay niyang pagkatao. At least muli kayong nagkakwentuhan ng mas malalim sa pamamagitan ng tuba na inyong ininom. Pero sa susunod Ismael, limitahan mo naman ang tagay mo kasi para kang maubusan ng tuba. Napakataas mong tumagay. Pabayaan mo na ako Emily. Minsan ko lang na makajaming ang aking mga anak. Yun ay dahil sa tuwa ko, kaya hindi ko na makontrol yung aking tagay. Tay, magpapaalam na po kami ni Ador. Kinakailangan na po kasi naming bumalik sa tahanan ni Lolo. Malamang po ay naghihintay na Napahinto si Mariano sa kanyang pagsasalita nang makita niyang may kalmot ang kanyang itay sa kanyang leeg at nang dampihin niya iyon. Sariwa pa ito na malamang ay kagabi lamang nangyari. Tay, may kalmot ka sa iyong leeg. Siguro ay hindi mo lang naramdaman dahil sa epekto ng alak at pangmamanhid ng inyong balat. Paanong nagkaroon ako ng kalmot? Samantalang mahimbing ang pagkakatulog ko. Wala nga akong naramdaman Dahil sa sarap ng kanilang pagkakahimbing, hindi na nila namalayan ng mga nangyari.
Subalit ang kanyang inay ang nakakaalam at ipinaliwanag kung papaanong nagkaroon ng kalmot na nanggaling umano sa isang pusa at tumalon sa kanilang bintana. Sa kadahilan ng binuksan niya iyon upang dumaloy ang malamig na hangin dahil sa maalinsangang panahon ng gabing iyon, hanggang sa naalimpungatan na lamang siya umano na may itim na pusa na sa dibdib ng kanilang itay, at nang ipagtabuyan niya ito, muli itong tumalon sa may bintana hanggang sa hindi niya namasipat ang pusang iyon at hindi niya rin alam kung saan ito nanggaling. Ay naku mga anak, kalmot lang naman pala ito ng pusa eh. Hayaan nyo na, madali lamang na matayo ang kalmot na ito, kaya wag nyo nang alalahanin. Akala ko pa naman kung ano na. Sambit pang wika ni Ador kay Tatay Ismael. Tatay Ismael, hindi po basta-bastang kalmot lang yan. Ang ganyang uri ng kalmot ay nanggaling sa isang gabunan. Ibig sabihin mo ba, Ador, na nakapasok sa loob ng silid namin ni Emily ang sinasabi mong gabunan? Opo, Tatay Ismael, at ang pusa po na nakita ni Nani Emily, yun po ay isang gabunan na nagpalitan nyo upang gambalain kayo. Mabuti na lamang at nalimpungatan si Nani Emily, dahil kung hindi, baka kung ano pang ginawa sa inyo nun. Imbis na magpaalam ng dalawang magkapatid para umuwi, mas pinili nilang gamutin muna si Tatay Ismael dahil sa kalmot nito sa may leeg na maaaring pagmulan upang makontrol si Tatay Ismael ng nasabing gabunan. Dinampian nila ito ng lana upang madaling mawala ang kung anumang inilagay roon na maaaring ipagpabago ng ugali ni Tatay Ismael sa paglipas ng mga araw kung hindi iyon maaagapan. Kuya Mariano, walang ibang may kagagawa nito kundi si Lorenzo. Ang ipinag-aalala ko lang, baka muli niyang gambalain ng pamilyang ito. Sabat na wika pa ni Tatay Ismael. Ay naku magkapatid na ito, huwag niyo nga kaming alalahanin. Subukan niya lamang na muling maligaw rito. Makakatikim talaga siya ng talim ng tabako. Hindi nagpakita ng takot ang pamilyang yon upang hindi mag-alala ang dalawang magkapatid sa kanilang pag-alis pabalik sa tahanan ng kanilang lolo. At nang malunasan na nga nila ang kalmot ng kanilang itay, umalis na rin ang dalawang magkapatid dahil sa kanilang tungkuling panggagamot sa tahanan ng kanilang lolo. Habang binabaybay nila ang daan, napapaisip pa rin itong si Ador kung papaanong nabuhay pa yung si Lorenzo sa kabila ng kanyang pagsunog sa tahanan. Tugong wika pa ni Mariano na kahit siya ay hindi makapaniwala. Baka naman hindi siya yun, Ador, at namamalikmata lang tayo kagabi dahil nakainom tayo ng tuba. May kalayuan naman yung distansya, di ba? At saka hindi natin nakita ang kanyang mukha. Postura lang yun ang kanyang katayuan at kanyang pananamit ang ating pinagbasihan. Kung hindi si Lorenzo yun, kuya, sino? Yun ang dapat nating alamin, Ador. Ipagbigay alam natin ito kay Lolo dahil sa napapansin kong maghihiganti siya dahil sa paglipol natin sa kanilang angkan ng mga panahong salakay natin sila. At nang muli na nga silang makabalik sa tahanan ni Lolo Gordon, wika pa ng matanda nang malamang may nabubuhay pang gabunan magmula sa angkan na pumaslang sa kanyang anak. Kung nag-iisa na lamang siya sa ngayon, papaano niya pa tayong gagapiin? Ngunit ang ipinag-aalala ko ay pwede pa siyang makipag-ugnayan sa lahi ng ibang mga aswang na kontra sa ating ginagawang panggagamot, at doon ay maaari siya muling magsimula upang makapagbuo ng samahan na maaari niyang gamitin laban sa atin pagdating ng takdang panahon. Kinabukasan ng umaga ay muli nang dumagsa ang mga nagpapagamot hanggang sa magkaroon sila ng pasyenteng bata na nasa 10 taong gulang pa lamang habang kasama ang kanyang mga magulang. At nang makaupo na nga ito sa harapan ng dalawang magkapatid, ikinagulat nila ang sinabi ng bata sa kadahilan ng ang batang yun ay may hindi pang karaniwang abilidad na hindi niya pa alam kung paanong gagamitin, kaya paulit-ulit itong nagkakasakit. Pagtatanong pa ni Ador sa batang yun
upang alamin kung anong kanyang nararamdaman. Ano nga bang pangalan mo? Gary po ang pangalan ko, kuya. Napapansin ko po sa inyo na hindi ka po tunay na tao. Tama po ba ako? Kasi parang may nakakatakot ka pong anyo, pati na rin po yung isang katabi ninyo. Pero mukhang mababait naman po kayo eh. Humingi na lamang ng pasyensya ang magulang ni Gary dahil sa kanyang mga sinabi patungkol sa dalawang magkapatid. Naku, pasensya na po kayo. Ganyan po kasi talagang anak ko. Kung ano-ano po sinasabi niya. Lalo na po kapag oras na po ng gabi. May mga kakaiba raw po siya nakikita sa bahay namin. Tapos ayan, kinabukasan may lagnat na naman. Wala ho yun. May aminin ako sa inyo patungkol kay Gary. Hindi po siya normal na bata. At ang mga sinasabi niya sa inyong bahay ay ang mga elementong naninirahan doon na gustong makipagkaibigan sa kanya. Dahil sa abilidad niyang makita sila, tumatagos ang kanyang paningin sa dimensyon ng espiritual. At baka balang araw ho, may misyong gagampanan ng inyong anak at magagamit niya ho ang abilidad na yan. Basta gabayan niyo ho siya para naman hindi siya magduda sa kanyang sarili patungkol sa kanyang mga nakikita. Ang totoo ho ay wala siyang karamdaman. Epekto lang yan sa mga nakikita niya at balang araw sa unti-unti niyang paglaki, masasanay na rin po siya sa kanyang mga nakikita. Gary, pagbutihin mo ha. Balang araw ay maunawaan mo rin ang mga sinasabi ko. Opo kuya, hindi niyo na po ba ako gagamutin? Hindi na Gary, wala ka naman talagang sakit eh. Kaya maaari ka nang makauwi sa inyong tahanan. Kinahapunan ng maubos na ang kanilang pasyente. Minabuting mahiga ng dalawang magkapatid upang makapagpahinga-pahinga naman at may lapat ang kanilang likuran sa maghapong panggagamot ng iba't ibang uri ng karamdaman sa pamamagitan ng pamiminsala ng ibang mga elemento, gayon na rin ang mga aswang na kanilang pinapaslang kapag kaya sa pamamagitan ng kumbati espiritual. Ay, ang sarap mahiga kuya. Bahagya ring sumakit ang likod ko ron dahil sa maghapong panggagamot. Ako nga rin Ador, pero ang sarap makatulong no? Para bang sa bawat napapagaling natin may nabubunot na tinik sa ating lalamunan. Lalo na kapag nakita mong masaya na yung tao at muling nanumbalik na ang kanyang sigla. Hindi matatawarang sarap ng pakiramdam. Ganoon na nga Kuya Mariano. Kabaliktaran ang gawain ko noon sa pagkakasadla ko noon sa maling paraan. Kaya pala parang may konsensyang bumubulong sa aking isipan na itigil ko ng pagpaslang ng tao na wala namang kalaban-laban sa akin noon. May pag-asa pa rin palang magbago ang tulad ko kuya no? Akala ko talaga, paulit-ulit na lang na ganon sa walang sawang pagpaslang. Salamat sa inyo ni Lolo dahil hinango niyo ako sa pinagsasadlakan kong impyerno. Ito ang tadhana mo Ador, kaya habang pinagbibigyan pa tayo na mabuhay. Ibig sabihin lang nun, may misyon pa tayo na dapat nagampanan. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Habang may buhay pa tayo, may pag-asa pa rin ipinagkakaloob sa atin. Hoy kayong dalawang magkapatid, halina kayo. Nakapaghanda na ako ng pagkain para sa ating gabihan. Makalipas ang 2 buwan, may nagtungo sa kanilang tahanan. Umaga yun at ang pangalan niya ay Jocelyn. Nakapitbahay nila Tatay Ismael. Pawisang-pawisan siya nang makarating sa aming tahanan na nagsasalita ng, Mariano, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Patungkol ito kila Tatay Ismael mo. Paano ko bang sisimulan? Kasi kahit ako hanggang ngayon, kinakabahan pa rin sa aking natunghayan. Ano ho bang nangyari Aling Jocelyn? Ano ho ang patungkol kila Tatay Ismael? Kagabi lang nangyari ito. Nung araw naman ay nakita ko pang nagsasaka sila roon. At masaya pa yung tatlo. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nang matutulog na kami noon ng aking mga anak, may narinig kaming sumisigaw. At nanggagaling yun sa tahanan ni Tatay Ismael mo. Hindi ko na napigilan ang aking sariling sumilip sa may bintana. May nakita akong 5 aso. Pero malalaki sila Mariano. Hindi pang karaniwan ang kanilang laki. Hanggang sa masipat kong hinihila ang pamilya mo gamit ng kanilang matatalim na ngipin. Pare-pareho silang dinala sa masukal na damuhan. Hindi naman ako makasigaw.
o makahingi ng tulong na kahit na kanino kasi baka naman kami ang puntahan ng mga yun. Mga walang hiya. Pati sila Tatay Ismael ay dinamay pa nila. Wala silang kinalaman sa aming hidwaan. Ador, Ano yun kuya? may nangyaring masama kila Tatay Ismael. Ang kinatatakutan nating mangyari. Sinalakay sila kagabi. Wala na tayong ibang pagdududahan pa kung di si Lorenzo, ang anak ng nag-alaga sa iyong kapunan. Sana naman ay buhay pa sila Tatay Ismael. Wala silang kinalaman dito. Kung may mangyari mang masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaagad na nagtungo ang dalawang magkapatid sa tahanan, kasama ang kanilang lolo, gayon na rin si Aling Jocelyn na nakakita ng mga nangyari. Pagdating nga nila roon sa tahanan, sira-sira ang dingding, gayon na rin ang kanilang bubungan na nasisipat na ang kalawakan dahil sa laki ng mga butas roon na malamang ay kagagawa ng mga nilalang. Kaagad nilang tinunto ng mga bakas patungo sa masukal na kagubatan. Subalit ni Isa ay wala silang nakita roon hanggang sa mapaluhod na lamang si Mariano sa lupa na patuloy ang kanyang pagluha dahil sa nangyari sa kanyang itinuring na pamilya. Tatay Ismael, Nanay Emily, Conrad, nasa na kayo? Patawad sa nangyari. Hindi namin inaasahan ito. Panalangin ko na lamang ay nasa maayos pa kayong kalagayan. Apo, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala na tayong magagawa roon. Walang may gusto sa atin na mangyari yon sa itinuring mong pamilya. Kaya tumayo ka na riyan. Kesa lumuhod at magmukmok, gagawa na lamang tayo ng paraan upang muling mahanap sila kung sino man ang namumuno sa pagsalakay sa tahanan nila Ismael. Hindi na halos magampanan ng dalawang magkapatid ang panggagamot dahil sa araw-araw na pag-iisip patungkol sa nangyari kila Tatay Ismael at kung buhay pa nga ba ang mga ito o pinagpiestahan na ng mga iyon. Sambit na wika pa ng matanda sa kanilang dalawa. Itigil nyo na muna yung inyong panggagamot dahil wala ring maayos na patutunguhan. Alam kong sumisiklab na ang galit sa inyong puso para hanapin ang lumapas tanganan kila Ismael at sa pagkakataong ito, maaari nyo na muling gamitin ang inyong punyal upang husgahan ang mga nilalang na yon na walang awang nanggagambala sa panahong ito. Hindi ko sila mapapatawad, Lo. Kapag may nangyaring masama sa aking itinuring na pamilya, lilipulin ko silang lahat kahit na ano pang uri ng kanilang pagiging aswang. Kinabukasan ay muling dumating sa kanilang tahanan si Aling Jocelyn. May namamatyagan umano siya. Napaali-aligid sa abandonadong tahanan nila Mang Ismael na para bang may hinahanap ito na hindi matagpuan. Suggestion pa ni Aling Jocelyn na mas mabuti pa umanong isuplong sa kinaukulan upang madakip na ang mga iyon na naging dahilan ng pagkawala ng pamilya ni Tatay Ismael. Tugong wika naman ng matanda. Tama naman ang iyong suggestion, Jocelyn. Ngunit anong sasabihin mo sa kanila? Na kinuha sila ng mga kakaibang nilalang? Papaano kang paniniwalaan? Samantalang wala ka pang pruweba. At ang isa pa, maaaring pagtawanan ka lamang ng mga yon at pag-isipang nababaliw sa iyong mga sinasabi. Anong idedetalye nila roon? Hindi katanggap-tanggap na dahilan. Ang tunay lamang na makakagapi sa kanila ay ang magkapatid na ito na may kakayanan patungkol sa espiritual na paraan. Umalis na lamang si Aling Jocelyn at nanatiling tahimik sa kanyang mga natunghayan. Subalit ipinagpapatuloy nito ang pagmamanman doon sa tahanan ng kanilang Tatay Ismael upang may bago siyang matuklasan sa nangyayari sa tahanang yun. Isang gabi pa umano, sa patuloy na pagmamatsyag ni Aling Jocelyn, nababatid niya na ang pabalik-balik sa tahanang yun ay ang pamilya na mismo ni Mang Ismael sa kadahilanang ang kanilang kasuotan magmula nang sila'y gambalain. Walang pagbabago at yun pa rin na tumatak sa isipan ni Aling Jocelyn. Subalit sa mga pagkakataong iyon,
Madungis na ang pamilya at may mga dugo pa sa kanilang mga damit na para bang kakaiba na ang kanilang pagkilos na animoy aligaga na walang pinagkaiba sa asong may rabies ang pamamaraan ng kanilang pagkilos. At sa ikatlong pagkakataon na sinabi niya yon sa magkapatid, kahit na si Ador at Mariano ay nagmatsyag na rin kung totoo nga bang ang pamilya ni Tatay Ismael ang pabalik-balik sa tahanang yon. Pabulong pangwika ni Mariano kay Ador habang nandoon sila't nagmamatsyag sa tahanan ni Aling Jocelyn. Ador, sana ay mali ako sa aking iniisip na baka sila Tatay Ismael ay niyanggaw ng mga nilalang na yon. Tugong wika naman ni Ador. Sana naman ay hindi, kuya, dahil kung magkagayon, maaaring pati sila ay makalaban natin dahil bilang isang normal na taong tulad nila, mahihirapan sila makontrol ang yanggaw. Hindi tulad natin na kaya nating ibalanse ang ating sarili dahil sa kalahating babaylan tayo. Yun na nga ang pinag-aalala ko, Ador, dahil ayaw kong makasagupang nag-alaga sa akin na kahit na hindi nila ako kadugo, inaruga pa rin nila ako at yun yung masakit para sa akin. Pareho lang tayo ng pinagdaanan, kuya. Yun nga lang, kabaliktaran ng kinalakihan ko, ang masasamang gabunan. Maya-maya pa sa patuloy nilang pagmamatsyag, mga bandang 11:00 na iyon ng gabi, nang may maramdaman silang naglalakad sa kadailanang malapit lang ang tahanan ni Aling Jocelyn na nasa may parteng kanan ng bahay ni Mang Ismael, kung saan kitang-kita ang bahay na yon na madalas namang nasisinaga ng liwanag ng buwan. Kaya naman nang makita nilang tatlong nilalang na nagtutungo sa tahanan ni Mang Ismael sa 10 oras ng gabi, kagad nila yung kinumprontang magkapatid habang nagsasalita ng, Tatay Ismael, kayo po ba yan? Si Mariano po ito. Ilang araw na po kami nag-aalala sa inyo. Ano pong nangyari? At bakit 10 oras na ng gabi kayo nagtutungo rito? Sa mga oras na yun ay nakatalikod ang tatlo. Subalit hindi sila naglalakad ng nakatayo. Nakalapat sa lupa ang dalawa nilang kamay na walang pinagkaiba sa pamamaraan ng paglalakad ng aso. At nang lumingon na nga ito sa kanila, laking gulat ng dalawang magkapatid at kumpirmadong yun nga ang pamilya ni Mang Ismael na ilang araw nang nawawala. Agresibo ang mga iyon na hindi na sila nakikilala, na wala na sa sariling katinuan dahil sa pangyayanggaw sa kanila ng masasamang uri ng nilalang. Sumugod ito sa kanilang dalawa, subalit umiwas lamang sila sa pag-atake upang hindi masakta ng pamilya ni Mang Ismael na nanlilisik ang mga mata, hanggang sa napatakbo ang magkapatid sa masukal na damuhan upang pasundin ito at doon ay gamitan ng kanilang lakas para patumbahin ang pamilya ni Mang Ismael na kung sakali man na mawala ng malay ay maaari pa nila yung magamot sa tahanan ni Lolo Gordon. Pakiusap na wika pa ni Mariano kay Ador na nagsasalita ng, Ador, ikaw nang bahala kay Conrad. Kung maaari lang hindi sila masugatan, at ako nang bahala kay Tatay Ismael at Nanay Emily. Subalit nang akmang magkakasagupan na sila, may narinig silang isang malakas na sipol na naging dahilan ng pagsipagpulasan ng pamilyang yon. Madali naman nila yung sinundan, subalit nang nagtungo yun sa mas masukal na lugar, hindi na nila muling nakita pa ang pamilya ni Mang Ismael. Ito na nga yung kinatatakutan ko, Ador. Kasalanan ko ito eh. Dapat hindi na muna tayo bumalik sa kanilang tahanan dahil magmula nang bumaba tayo rito para magtungo kila Tatay Ismael, palagay ko yun yung araw na minamatyagan na tayo ni Lorenzo na naging dahilan ng pagkakadamay nila Tatay Ismael. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kuya. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi naman natin alam na buhay pa pala yung si Lorenzo. Wala pa rin dapat na ibang sisihin kung di ang gabunang yun. Sa kadahilanang wala namang kinalaman sila Tatay Ismael para idamay pa niya sa kanyang pagiganti. May punto ka, Dor. Subalit halang ang kaluluwa ng mga yan. Muli ko lamang talagang matagpuan kung saan sila nagtatago. Pagpipira-pirasuhin kong katawan ni Lorenzo na kung sakali man na marami siyang buhay
ay hindi na siya muling makakatayo pa. Galit na wika iyon ni Mariano dahil sa nangyari sa itinuring niyang pamilya na naging impyerno na ang buhay dahil sa kagagawa ni Lorenzo. At nang mapag-alaman ni Lolo Gordon, gumawa ito ng paunang lunas na kung sakali man na muli nilang matagpuan ay ipapainom nila iyon para isuka ang lahat ng ipinakain sa kanila na pinagmula ng pagbabago ng kanilang ugali, gayon na rin ang kanilang anyo na nagmula sa yanggaw. Mabisa ang pinaghalo-halong halamang ito. Yun nga lang ay sobrang pait na hindi katanggap-tanggap sa lalamunan, lalo na sa kanilang sikmura na talaga namang babaliktad iyon upang ilabas ang ipinakain sa kanila ng tinutukoy ninyong si Lorenzo. Akin na Pulo, ako na pong mag-iingat niyan para kung sakaling muli ko silang makita, gagawa na ako ng paraan upang muli na silang manumbalik sa dati. Heto Mariano Apo, pakaingatan mo sa kadahilan ng bibihirang makuha ang sangkap nito na ipinagkaloob pa sa akin ng mga alaga kong elemento. Sumapit ang araw ng Biyernes. Humingi na sila ng tulong sa mga kaibigan nilang elemento kahit na rin doon sa tikbalang na nagbibigay sa kanila ng halamang gamot para mas mabilis nilang matagpuan kung saan nagkukubli ang mga yon at kung saan nila maaaring salakayin. Makalipas pa ang 3 araw, ipinagbigay alam sa kanila ni Limbas kung saan nagkukubli ang mga tampalasang nilalang na nasa pamumuno ng gabunang si Lorenzo. Hindi na sila nag-aksaya ng oras nang malaman na nila yun. Kagad na naganda ang 2 magkapatid upang magtungo sa nasabing bundok nang sinumpa ang bukid sa Kapis. Kinahaponan ay binaybay na rin nila ang daan na dala-dala ang kanilang mga gamit, pati na rin ang punyal na kanilang ginagamit sa pamamaslang. Wika pa ni Ador sa kanyang kapatid habang patuloy silang naglalakad. Handa ka na ba kuya? Para kaharapin sila. Alam mo naman sigurong sinasabi ko. Handa akong kaharapin si Lorenzo, pati na rin ang kanyang mga kasama. Subalit sila Tatay Ismael ay hindi ko sila kayang saktan kung sakali man na magkaharap kami roon. Alam ko yun kuya, mamamagitan ako sa inyo. Pilitin nating magawa ang lahat ng paraan upang may salba natin ang buhay nila nang hindi natin sila nasasaktan. Hindi pa man sila lubusang nakakaakyat sa sinumpaang bundok. Nasa may paanan pa lamang sila nito nang may maramdaman silang kakaiba na may sumusunod sa kanila roon na ginagamit na taguan ng mga puno na kanilang dinaraanan. Kuya, sandali lang. Kanina pa tong buntot ng buntot sa atin. Pagbibigyan ko lang to para matigil na sa kanyang kalokohan. O ikaw, lumabas ka na riyan. Akala mo ba hindi ka namin nararamdaman? Kanina ka pang buntot ng buntot sa amin. Ano ba ang nais mo? Ang makipaglaban o subaybayan lamang kami? Tugong wika pa ng nilalang na nasa lahi ng mga aswang na tiktik. Napakalakas naman ang pakiramdam ninyong magkapatid. Tunay nga kayong gabunan. Yon ang pagkakasabi sa amin ng inyong kadugong si Lorenzo. Hindi namin siya kadugo at wala kaming pakialam sa kanya. Isa ka rin ba sa sumapi sa kanya at naniwala sa kanyang pagsisinungaling? Sa bagay, kung pare-pareho kayo ng layunin, iisa lang ang takbo ng inyong isipan, ang pumaslang ng walang kalaban-labang tao. Ano pa nga bang silbi namin sa mundong ito kung di kunin ang mga pagkain namin na nagmumula sa katawan ng tao? Ayaw mo ba nun? Nababawasan ang populasyon na nagpapahirap din sa mundong ito dahil sa may hinang nilalang na binibiktima namin. Isang maling paniniwala na noon ay ilang taon ko ring pinanghawakan na itinuro sa akin ng kumupkup na mga gabunan. Ang kailangan sa inyo'y maubos upang hindi na kayo pamarisan pa ng mga susunod pa sa inyong mga lahi. Nananaghinip kayata bata ng gising. Hanggat may kadiliman, patuloy kaming dadami at mamiminsala ng mga tao. Kung may kabutihan dito sa mundo, ay mayroon ding kasamaan.
na kahit kailan paman ay hindi kami mauubos. Dahil sa galit ni Ador ng mga oras na yun, binunot niya sa kanyang tagiliran ng itim na punyal na kung saan ay walang awa niya itong pinaslang. Gamit ang kanyang bilis at lakas, sabay unday ng punyal at tarak nito sa may dibdib na ikinamatay ng nilalang. Wika pa ng panganay na si Mariano. Ador, tama na yan. Wala na siyang buhay. Lumalabas na naman ang pagiging gabunan mo. Dahil sa galit na namumuo dyan sa iyong dibdib, halika na't ipagpatuloy na natin ang ating paglalakad. Pasensya ka na kuya. Nadala lang ako ng emosyon dahil sa maling paniniwala ng nilalang na yun na ipinasok rin noon sa aking isipan sa pag-aakala kong yun ang tama. Kaya marami rin akong napaslang na normal na tao na noon pa man ay akin ang pinagsisihan. Tugon pa ng kanyang panganay na kapatid. Ilabas mo mamaya yung galit mo pagdating natin sa kanilang pinagkukublian. Sa talas ng paningin ng dalawang magkapatid, kahit na nga ba madilim na ng mga oras na yon, na wala na rin ang maliwanag na buwan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa tuktok ng nasabing sinumpaang bundok. Unang pagkakataon na makasilay si Mariano ng tahanan sa ibabaw ng puno. Alam nilang aswang lipad ang mga yon. Subalit para kay Ador, hindi na bago para sa kanya dahil sa kanyang kinamulatan pa noon at nakasalamuhang iba't ibang uri ng lahi ng aswang maliban pa sa pagiging gabunan. Ador, para bang napakatahimik ng lugar at wala akong nararamdamang panganib. Ito na kaya ang sinasabi ng tikbalang na si Limbas? Marahil kuya ito na nga, pero parang nalaman nilang patungo tayo rito kaya kaagad na nagsipaglikasan sila dahil ang mga tahanang yan ay hindi na bago para sa akin. Ganyan ang tahanan ng uri ng aswang na tiktik. Mas gusto nilang manatili sa ibabaw ng puno kesa umapak sa lupa. Anong gagawin natin ngayon kuya? Dahil malamang yung nakasunod sa atin kanina na aking napaslang, isa yun sa nagsumbong sa kanila kaya lahat sila'y nagsipaglikasan. Malayo-layo rin ang ating nilakbayador bago pa man tayo makarating rito. Kinakailangan nating manatili upang sa muli nilang pagbabalik ay hindi nila inaasahan na naghihintay pa rin tayo sa kanila upang lahat sila'y lipulin at kunin ang aking pamilya sa kanilang poder. Apat na araw silang nanatili roon, naganap ng mga makakain na nanggaling pa sa bunga ng punong kahoy upang makasalba sa kanilang magkapatid para sa pangangailangang pagkain ng kanilang katawan. Subalit dahil sa kasanayan ni Ador sa gubat, nangaso ito gamit ang kanyang abilidad hanggang sa may makuha siyang baboy ramo na kanilang pinagsaluan sa araw-araw na kanilang paghihintay. Kuya, baka hindi na babalik ang mga yon. Ilang araw na rin tayo naghihintay rito. Dahil para bang tuluyan na nilang inabandona ang kanilang mga tahanan. Nandirito na tayo sa lugar ni Ador. Paano kung babalik na naman tayo sa tahanan ni Lolo nang hindi natin natapos ang misyong ito? Sa tingin mo, makakatulog pa ba ako ng mahimbing? Naunawaan kita kuya, pero wala nang pero Ador. Kung gusto mo umuwi ka na at ako nang bahala rito. Ibubuhis ko ang buhay ko para sa mga nag-aruga sa akin. Sila na ang pumaslang sa ating tunay na magulang. Papabayaan ko pa bang manatili sa kanilang poder sila Tata Ismael? Nanahimik na lamang noon si Ador at nagtungo sa may gilid. Makalipas pang ilang minuto, lumapit si Mariano kay Ador at tumingi ng pasensya. Paumanhin kapatid, napagtataasan kita ng boses dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung paano nating makukuha sila Tata Ismael. Kung nais mo nang bumalik sa tahanan ni Lolo, walang problema sa akin. Hindi kita pipigilan Ador. Kaya kong sarili ko dito. Sige na. Kuya naman, magmula nang makabalik ako sa inyo ni Lolo, ipinangako ko na sa aking sarili na hindi ko na kayo iiwan. Ayaw kong matulad ka sa ating tunay na mga magulang na walang awang pinaslang. Sasamahan kita kuya hanggang sa huli. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Kambal tayo, di ba? Iisa lang ang pusod natin. Patay kung patay
Malipo lang natin ang mga tampalasang yan. Maraming salamat sa iyong pangunawa, Dor. Hayaan mo, kapag natapos ng lahat ng ito, muli tayong babalik sa buhay na tahimik. Muli na lamang nagsiga ng apoy si Mariano upang ihawin pa ang natitirang baboy ramo na nakalaan pang pagkain sa oras na yon. Subalit habang muli nang kinakain ng dilim ang liwanag, dahil sa 6:30 na yun ng hapon, sa tuwing magdidilim, ugali na ni Ador na magmatsyag upang matingnan ang kanilang seguridad sa pag-iisip na muli nang bumalik ang mga tiktik kasama itong si Lorenzo na pinamunuan ng lahi ng mga aswang na yun para gamitin sa kanyang pagiganti. Maya-maya pa sa paglipas ng oras, pinagsaluan na nilang magkapatid ang inihaw na baboy ramo. Subalit hindi pa man sila tapos sa kanilang pagkain. Napansin ng magkapatid na may nagmamatsyag sa kanila sa di kalayuan. Hanggang sa tumayo na nga sila na bahagyang iniwan ang kanilang pagkain. Kunwaring nagtungo sa may gilid at nang bahagya na ngang makalapit roon, sabay nagwika si Mariano nang, "Lumabas na kayo riyan. Kung ayaw ninyong gamitan ko kayo ng palipad hangin, gusto kong makipaglaban sa inyo ng harap-harapan. Lakas sa lakas. Subalit kailangan ninyong ibalik sa akin ang aking itinuring na pamilya. Nasa saan na sila ngayon?" Matapos makapagsalita ni Mariano, isa-isang lumabas ang nasa lahi ng aswang na tiktik. 6 na magkakasama lamang yun. Habang patuloy na sinisipat ng dalawang magkapatid kung nandudoon ang pamilya ng kanilang tatay Ismael. Subalit sa mga oras na yun ay bigo pa rin silang makita iyon. Sambit pang wika ni Ador sa pagkumpronta sa mga nilalang. "Nasaan ang mga bagong yanggaw ninyo? At bakit parang iilan na lamang kayo nagawi rito? Nasaan ang iba pa ninyong mga kasamaan?" Tugon naman ang nilalang sa kanila. Hindi kami kabilang sa tinutukoy ninyo. Umalis na kami sa samahang ito dahil sa pati kami ay gustong gamitin ng isang gabunan para sa kanyang pangsariling layunin upang makapagiganti. Subalit ang nabubuwis naman sa amin ay ang aming buhay na wala naman siyang pakialam. Kung talagang hindi kayo sumama sa kanyang pamumuno, bakit bumalik kayo sa lugar na ito? Bumalik kami upang kunin ang aming mga anak dahil sa pagkakalaso ng isipan ng gabunang yon na pati kami ay kinakalaban na rin ng sarili naming supling. Kaya naman nang makabalik kami ngayon dito, napakatahimik at wala na pala sila sa hindi namin malamang dahilan. Yun ay dahil sa amin. Mabilis silang nakatunog sa pagpunta namin dito. Kaya yan, tahimik ang paligid. Walang mga kakaibang huni, maliban sa huni ng mga natural na ibon. Kung ako sa inyo, pilit na ninyong hikayatin ang inyong mga anak. Dahil kung magkasagupa kami, maaari namin silang mapaslang. Kung magpapakita sila sa amin ng pagiging agresibo, mapipilitan kaming kitlan sila ng buhay. Sana naman ay hindi kayo umabot roon. Ipinapakiusap namin sa inyo dahil kaming 6 na magkakasama ay tuluyan ang nagbago na hindi na pumapaslang ng sinuman. Subalit kung dumating man kayo sa puntong kinakailangan na ninyong sagupain ang aming mga anak, wala na kaming magagawa roon dahil sa tuluyan ang nalaso ng kanilang isipan ng nag-iisang gabunang yon. Ipagpatawad ninyo dahil ang layunin namin sa pagpunta rito ay ubusin ang masasama na umanib sa tinutukoy ninyong gabunan. Siya nga pala, hindi lang ang pamilya ninyong biktima rito, pati kami, dahil ang mga bago nilang yanggaw ay nanggaling sa mga mahal namin sa buhay. Makakaalis na kayo sa lugar na ito dahil hindi kayo ang aming iniintay. Maya-maya pa'y nagsipag-alisa na nga ang mga iyon. Subalit may pagdududa ang dalawa na hindi kapani-paniwala ang kanilang mga sinabi patungkol sa kanilang mga anak na nagpalinlang sa nag-iisang gabunang si Lorenzo upang gamitin silang lahat.
Kuya, sa tingin ko hindi nagsasabi ng totoo ang mga yon dahil yon ang malakas kong pakiramdam sa kanila. Alam kong tusong mga yan. Gagawin nila ang lahat upang mapaslang lang tayong dalawa para mawala ng balakid sa kanilang daan at nang may sagawa nila ang kanilang mga pinaplano. Dapat ay pinaslang na natin ang mga yon. Marahil ay nagmamatsyag lamang sila sa ating kalagayan at naghahanda sa muli nilang pagbabalik para salakayin tayo dito. Huwag kang mag-alala, Dor. Tama ka sa sinabi mo. Espiya ang mga yon at sinadya kong makiayon lamang sa kanila upang hindi rin sila makalata sa atin at yun naman ang inihintay ko, ang muli nilang pagbabalik upang salakayin tayo rito at doon ay unti-unti natin silang uubusin. Nagpatuloy pa rin sila sa paghihintay hanggang sa inabot na sila ng 6 na araw doon at sa pagising nga nila ng umaga, naalimpungatan sila sa narinig nilang boses na nagwiwika sa kanila ng, Gumising nga kayong dalawa riyan. Ilang araw na kayong nananatili rito. Sobra na ninyo kung pinag-alala. Sabay na napabalikwas ang dalawa nang marinig ang boses ng kanilang lolo. Lo, ano hong ginagawa nyo rito? Delikado na ho ang lugar na ito para sa inyo. Bakit sumunod pa kayo? Minamaliit nyo na yata ang aking kakayanan. Alalahanin nyo ako ang nagturo sa inyo. Oo, at may edad na ako. Hindi ko may tatanggi iyon. Subalit pagdating sa pakikipagtunggali, makakapitas pa rin ako ng mga 10 kalaban. Alam naman ho namin yun, Lo. At hindi ka naman ho namin minamaliit. Iniiwasan lamang namin na may mangyaring masama sa iyo dahil hindi namin mapapatawad ang sarili namin. Ikaw na lang ang nag-iisang natitirang mahal namin sa buhay ni Ador. Hindi nyo naman may iwasan sa akin na mag-alala patungkol sa inyo. Ilang araw na kayong hindi umuwi sa atin. Paano hindi ako susunod rito? Pabayaan mo na, Kuya Mariano. Halika't mo ka na muna rito. Pagsisigalang ako ng apoy para may mainit tayong tubig. Umupo ang matanda sa may ugat ng malaking puno habang abala naman si Ador sa pagsisiga ng apoy para sa kanilang almusalan. Maya-maya pa'y napag-usapan nila ang patungkol sa natitirang araw na kung hindi pa umano darating ang kanilang inihintay sa 2 araw na lilipas, lilisanin na nila ang sinumpahang bukid upang muling maglakbay para bara-barang hanapin ang mga iyon kung saan man sila dalahin ang kanilang mga paa sa patuloy nilang pagsuyod sa kagubatan. Subalit pagsapit ng gabi, may namatyagan si Ador sa kanyang pagbabantay na dahan-dahang kusang gumagalaw ang mga dahon ng puno samantalang wala namang malakas na hanging dumadaloy. At nang sabihin niya nga iyon sa dalawa, kagad silang naghanda dahil naaamoy na nila ang tunay na labanan na ilang araw din nilang hinintay. Maganda na kayo mga apo. Sila ang paparating na yan. Naanimoy malakas na hanging dumadampi sa dahon ng malalaking puno. Lo, tumago na muna kayo. Kami na bahala rito ni Ador. Hindi ako magkukubli. Pasasaan pa't mamamatay na rin ako. Matanda ng lolo ninyo. Ibubuwis ko ng buhay ko dahil sapat na ang panahon na aking inilagi rito sa lupa. Dahil sa kagustuhan ng kanilang lolong makipaglaban, pinagbigyan na lamang nila iyon at pinagkatiwalaan sa pakikipaglaban. Maya-maya pa nang dumating sa kanilang harapan ang gabunang si Lorenzo. Sambit na wika pa nito sa kanila habang nasa kanyang likuran ang mga bago nitong alagad. Muling pagkikita mga kalahing gabunan. Pati na rin sa iyo tanda. Buhay ka pa rin magpahanggang sa ngayon. Natatandaan niyo pa ba ang pagpaslang ninyo sa aking mga magulang? Lalong-lalo ka na, Ador. Sila ang nagpalaki sa iyo. Subalit tinedor mo kami at sinunog mo pa ang aming tahanan. Bakas pa rin sa aking katawan ang sugat ng punyal at ang sunog sa aking muka dahil sa kagagawan mo. Tugong wika naman ni Ador sa mga sinabi ni Lorenzo. Ngayon ay naniniwala na ako
na ang isang demonyong tulad mo ay nagkaroon ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Hindi mangyayari ang lahat ng pagpaslang kung hindi pinaslang ng mga magulang mo ang aming mga magulang. Tapos ngayon, idinamay mo pa ang itinuring na magulang ni Kuya Mariano. Nasa sana sila ngayon at anong ginawa mo sa kanila? Ipinaramdam ko lang muli sa inyo ang sakit na naramdaman ko nang paslangin ninyo ang aking mga magulang. Wala kang utang na loob, Ador, kaya ang itinuturing na magulang ng iyong kapatid na si Mariano. Nung unay niyanggaw namin sila, subalit na pag-isip-isip kong para mas masakit ninyong maramdaman ay pinagsalu-saluan na namin ang pamilyang yon para may pakinabang naman sa kumakalam naming sikmura. Dahil sa galit ng magkapatid sa kanilang narinig, agad silang sumugod roon. Habang gamit ang kanilang punyal at lakas, kinaharap ni Mariano si Lorenzo upang lubusan na itong paslangin at pera-perasuhin ang katawan upang wala na itong pagkakataong muling mabuhay pa. Hanggang sa pinagtulong-tulungan nilang paslangin ang lahat ng nanduroon, wala na silang itinira kahit na isa, kahit na ang nagpanggap na 6 na tiktik ay nanduroon din. At nang matapos na nga ang digmaang iyon, napaluha si Mariano nang hindi niya na muling nasilayan ang itinuring niyang mga magulang. Tara na kuya, hindi na natin may babalik ang mga nangyari. Wala na sila Tatay Ismael at wala rin tayong kakayanan para buhayin pa sila. Tama ang sinabi ni Ador. Itigil mo na yung pagluha mo, Mariano. Dapat ay mas matatag ka dahil isa kang kalahating gabunan at kalahating babaylan. Okay mga kahiwaga, ang ganda talaga ng kwento ng magkapatid. Yun nga lang ang masaklap nabawasan na naman sila ng pamilya. Hindi ko alam kung magkakaroon pa siya ng part 3 kasi bigla lang pinadala sa akin to. Akala ko nga part 1 lang, may part 2 pa pala. Pero sana may part 3 pa nga ang kwentong ito. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Sa hindi pa po napapakinggan ng part 1 ng kwento